Mga guys, para po sa araw na ito pag-aaralan po natin ngayon makinang sobrang tanda na. Aayusan po natin. Palitan po natin ang mesa. Tsaka po yung crankcase niya. Ang ganda mong lalaki! Ito po, lilinisin po muna natin yung pinaka niya, pinaka poste. Puro kalawang na po kasi. Tatanggalin na rin natin yung mga agew. Sobrang tagal na po kasing na-stock to. Lagas-lagas na yung mesa niya. Ito po, ikakabit po natin dito sa mesa na to. Nalinis na po natin yung pinakapaan niya. Ganito po yung pagkakabit. Nasa ilalim po yung mesa, ipapatong po natin sa mga kahit po sa karton para po hindi masugatan yung mesa, para po hindi magasgas yung ibabaw. Tsaka po natin lalagyan ng wood screw. Bubutasan po muna natin ng pako para po maipasok natin ng maganda yung wood screw. Hindi masyadong mahirap pihitin. Pupukpukin na lang po natin pabaon. Yan po yung 4 pong linya na yan, lalagyan po natin yan ng wood screw. Ito rin pong kabila, lalagyan din po natin. Bago po natin ituloy, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Bigayin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bago kong lumalabas na mga video. Ayan po, patatagin lang po natin yung mga wood screw dyan sa bawat sulok ng mesa ng makina. Pagka po na kumpleto na natin yan, pwede na po nating itayo. Sasalpak naman po natin yung crankcase nya. Tapusin na muna natin to. Tatayo na po natin. Ganyan lang po yung maginhawang pagkakabit niyan para hindi kayo mahirapan. Ganyan po magiging forma niya na yan. Sa crankcase naman po tayo, tsaka doon sa lagayan po ng motor na yan.
Yung pong motor na muna unahin natin, kukuhanin ko lang po muna yung motor. Mamaya na po yung crankcase. Yung lagayan po nun langis mamaya. Ipahuli na natin. Para dire-diretso na po. Yung pong motor, maginhawa naman pong ikabit yan eh. Tanawin nyo lang po yung gagawin ko. Yan po, may dati na po akong vlog niyan eh. Naginhawa lang po ikabit yan. Yan po. Nahigpitan ko na po yung motor. Ito na po tayo sa ibabaw. Sinalpa ko na po yung crankcase. Tsaka po yung mga rubber. Ito, kinakabit ko na po. Yung salpakan po ng ulo ng makina para hindi po ma-vibrate. Kailangan po may goma pong pinapatukan yung ulo na yan. Yan po. Ganyan po katanda yung itsura ng makina na yan. Ayan, bawat gilid po kailangan po mayroon po siyang goma. Para pag po ginamit, hindi po nagba-vibrate. Oh my God! Wow! Puro kalawang po yung makina sa tagal pong hindi na-stock. Ay, na-stock po. You please repeat it. Yan po, puro kalawang po yung ibabaw. Bubal po natin, tanawin nyo po yung mga rubber po. Ayan, ganyan po yung forma ng mga rubber nya. Meron pong mga rubber sa bawat gilid. Yan po yung nilalagyan po ng langis para may higupin po yung oil pump nya. Ito po. Tsaka po yung pagkakabit po ng motor, kailangan po nakatakot po yung pulley sa ilalim doon sa may gulong sa ibabaw. Kasi po pag tinapakan nyo, niikon pa ng konti baka sumahid sa mesa yung pump belt. Ayan po, ginabi na po ako. Pinas forward ko na po yung ibang video. Ayan po, ginabi na po ako sa pag-aayos. Pasada ko na po. Nalagyan ko na rin po ng mga lungs yan. Maganda na po yung pasada. Kahit kasi yung pinalitan po niya sa ulo ng makina, kaya inabot na po ako ng dilim. Nakita ko na lang po yung bawat pasada ng huli.